Smile. Kamusta na po kayo? Good, ano ba kayo? Tanghali na. Anong oras ba? Mag-alas 12 na. Good morning pa rin. Pero alas 12 na eh. So good afternoon. Good evening at good morning na rin po sa ating mga kabayan sa ibayang dagat. Mga Pilipino sa buong mundo. Kayo po ang ipinaglalaban ng inyong lingkod. Kayong mga Pilipino, sa kahit ano po ang inyong kasarian, paniniwala, pampolitika at iba pa, kayo ang ipinaglalaban ng aking mga channel dito sa social media at sa telebisyon, sa radyo bilang mamamayan. Pero dahil ito po, emergency lang ito. Hindi ko naman sasabihin breaking news. Emergency broadcast lang ito dahil marami na pong nagtatanong, marami na hong naghahanap, maraming ang iba nagulat pa. Uy, salamat na pala doon sa mga tawag at mga text, tawag at nakikibalita. Yan po yung ating pag-uusapan. Ngayong biglaan na ating broadcast. Ayan, no. Talaga lang, pero smile tayo. Ganyan talaga, may mga pagsubok talaga. Pero ito po ang totoo. Prinsipyo, paniniwala, pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa pera ng bayan, pagmamahal sa gobyerno, at bilang pagsuporta ko from day one kay Pangulong Marcos. Alam po ninyo, mula pa po noong 2021 na mag-file siya ng Certificate of Candidacy, tumaya na ako kay Pangulong Marcos na siya'y suportahan ng voluntary, walang kapalit kahit ano. Hanggang sa kampanya, hanggang sa matapos, at ngayong presidente siya na halos mahigit ng 3 taon. Yan po yung aking ginagawa. Walang kapalit, walang kung anuman. Voluntary akong tumutulong sa radyo, telebisyon, at sa social media, sa aking mga channel. Mike Abi Opinions channel ito, at yung MA Pinoy TV yung kabila. Yan po ay dahil sa pagmamalasakit ko sa ating administrasyon at sa Pangulo. Pero ito po ang nangyari. Hindi na po ako pinayagan at madalit sabi, umalis na po ako sa PTV4, People's Television, Office of the President, at IBC 13 kasama na ang Radyo Pilipinas under ng Presidential Communication Office. Si PCO Secretary Dave Gomez po ang ayaw na or nagpatigil. Ayan ho, ang tamang nagpatigil. Ayaw niya sa Mike Abi Live. Dalit sabi, yung PCO Office of the President na si Acting Secretary Dave Gomez ang dahilan po kung bakit hindi na ninyo ako mapapanood sa Channel 4. Ayaw niya yung aking pagsasabi ng totoo. Ayaw niya yung aking format kung paano ko ini-expose ang mga problema ng ating bansa. Yan po ang totoo. Okay? Alam po ninyo kung bakit ko sinasabi ito. Kahapon, ito sa aking programa, Mike Abi Live, alas 9 yan hanggang alas 10 araw-araw. 3 taon na. Anniversary po ngayon, 3 years anniversary ngayong araw na ito. Ang Mike Abi Live sa telebisyon. Kahapon po, in-expose ko yung mga katiwalian. Kasi tumusuporta ako kay Pangulong Marcos tulad ng sinabi ko. Si Pangulong Marcos mismo, BBM, in-expose niya ang katiwalian sa gobyerno, especially sa Department of Public Works and Highway, Ghost Project, substandard at mga katiwalian. Anti-corruption si Pangulong Marcos. So akin pong sinusundan yan, voluntary. So ang Pangulo nagsalita na, unang-unang Pangulo ng ating bansa na umamin na mayroong korupsyon, napakaganda po nun kasi may pagmamahal siya sa bayan. So ako voluntaryong sumusunod dyan dahil yan ang kailangang solusyon. Sabihin natin ang totoo. Ginawa ko po sa PTV
at sa Mike Abby Live sa telebisyon na pati sa PCO at Channel 4, PTV4, mayroon ding korupsyon. Kasi talagang kawawa yung istasyon na yan. Tiniis ko lang, nagtiis lang tayo ng ilang panahon, akala ko maayos nila. May mga gunita, in-expose na ho ni Senator Rapi Tulfo yan, na talagang parang hindi istasyon ng telebisyon ng Office of the President. Daming kulang, lalo na ngayon. Tumutulo ang mga kisame nila dyan, walang aircon ang mga opisina. Ang studio dadalawa, yung isa madalas sira pa, isa na lang ang studio. Maraming problema ang mga empleyado dyan. Magulo, kawawa yung mga empleyado at ang Channel 4. 3 palapag po yung building. Mula sa ground floor hanggang 3rd floor o hanggang propertyan, tumutulo dyan. Bumabagsak na yung kisame dahil sa pag-umuulan. So kulang sa maintenance, maraming problema. Pero bakit nakakaganon? Nasaan ang pera ng pang-maintenance ng kailang opisina? Bakit laging walang aircon? Kung may aircon man, laging napakainit sa studio. Kung yung mapapansin, ako pa nandyan pa eh. Nagpapaypay ako habang kasi talaga hindi ko matiis ang init. Eh siyempre, naka-coat-and-tie tayo dahil television tapos walang aircon. Para tayo magbubroadcast ng matino. Marami po kawawa ang telebisyon ng bayan. Kawawa ang mamamayang Pilipino. So ako po'y nanindigan na bago natin i-expose ang katiwalian sa ibang opisina, baka sabihan ako na Mike, magsalamin ka. May problema rin sa PCO, may problema rin sa Channel 4. Kaya yun naman ang aking ginawa. Inuuna ko na sabihin may korupsyon, may kapabayaan, may problema sa PCO. Bago ko sana isunod ang iba pang mga opisina na may problema dahil ang gusto ng Pangulo, i-expose yan. Kaya nga siya naglabas ng isumbong mo sa Pangulo. Hindi lang yan flood control program. Lahat ng gusto nating isumbong natin. Ako ang maitutulong ko, sabihin ko sa national television kung ano ang problema ng PCO under Acting Secretary Dave Gomez. Pero ang ginawa po niya, pinatigil yung programa. At hindi po ako nanghihinayang dyan. Sinasabi ko lang po sa inyo ang totoo kung bakit hindi na niyo ako maririnig at makikita sa PTV. Dahil ayaw ko po ng ganon. Gusto nila magsinungaling ako. Gusto nila pagtakpang ko yung nakikita kong tumutulong opisina. Mainit na opisina. Saan ka nakakita ng studio ng Office of the President walang aircon? May aircon minsan madalas wala. Naku, kung pupunta ko kayo nakakahiya. Kung pupunta kayo dyan. Tingnan niyo yung mga kisame dyan. Nakangiti, nakabuka, basang-basa. At ang mga upuan dyan, mga bihir. Naku, mapapailing ka. Parang hindi istasyon ng Office of the President. So yun yung purpose. In-expose ko yung posibleng korupsyon sa PTV kaya hindi naayos ang maintenance ng technical department, hindi naayos ang kabuhayan ng mga tao dyan, hindi naayos ang mismong opisina. Bakit walang aircon, napakarami ko ng problema niyan. Eh, media po yan eh. Di ba? Dapat ang media ay maging halimbawa ng magandang opisina dahil Office of the President. Magandang istasyon dahil nagsasabi ng totoo. Nagsabi lang po ako ng totoo ng napakaraming problema sa Channel 4. Pero ang ginawa po nitong si Secretary Dave Gomez na acting secretary ngayon ng PCO, pinatigil yung aking programa. Yan po ang totoo. Pero ako hindi po ako nanghihinayang. Kasi may prinsipyo ako. Nasabi ko na ho yung problema nila. So, kaya nila ako pinatitigil, gusto nila akong sakalin. Gusto nila akong pagbawalan. Pinipigilan nila akong magsalita. Kasi kauumpisa ko pa lang natalakayin itong mga alleged corruption at problema ng PTV under Secretary Gomez. Pero sa halip na ako'y tulungan,
at ayusin kung anong problema. Ang ginawa, ipinatigil ang programa na parang diktador. Higit pa sa diktador. So ang gusto sa akin, personal na opinion at analysis, ang gusto nitong Secretary Gomez, huwag akong magsabi ng totoo. Gusto niya pagtakpan ko ang mga kalokohan sa PTV. Gusto niya pagtakpan ko at maging magbulag-bulagan at magbingi-bingihan ako sa nangyayari sa kanyang opisina kahit bago pa lang siya. Kung inyong nasusubaybayan yung aking paliwanag sa telebisyon nung isang araw, hindi ko sinabing siya ang may problema. Sabi ko lang, ayusin mo. Alam kong bago siya. Pero sa halip na ang tugon ay dapat ayusin yung problema ang akin sinasabi na nasa ilalim ng kanyang opisina, ang ginawa, pinatigil yung programa. So ang ibig sabihin niyang pinatay niya ang malaya kong pamamahayag, ang paghahayag ko ng mga katiwalian sa gobyerno na gusto ng Pangulo, dahil ang Pangulo hindi naman ho talaga mamomonitor ang lahat niyan. Yung aking ginagawa ay voluntary para makarating sa Pangulo at makarating sa taong bayan ang nangyayari, para sa ganun ay mabigyan ng solusyon. Pero pinatatahimik nila ako dahil nga pinatigil ang programa. Ibig sabihin niyan, gusto akong patahimikin. Ay, hindi po pwede yun. Pangangatawanan ko po, mga kaibigan. Paninindigan ko ang aking nakikita, ang aking sinabi. Merong kapabayaan ang PCO management. Hindi lang po yan Channel 4. Puntahan nyo yung mga opisinang under niyan. Philippine News Agency, Philippine Information Agency, Radyo Pilipinas, at yung lahat ng mga istasyon nila dito at sa mga probinsya. Kawawang kalagayan nila kumpara sa mga private station, private company. Pero dapat hindi ganon. Dapat mataas ang standard ng communication ng Office of the President. Kasi nga, Office of the President. Magpunta kayo sa iba't ibang bansa sa mundo na ating ginagalawan, na kontrolado ng gobyerno ang television at radio station. Wala kayong makikitang palpak. Napakalinis ng opisina nila, maganda yung building, air condition 24 hours, at maayos ang communication, maayos din ang sweldo at kita ng mga tao. Maganda ho ang patakaran. Puntahan nyo yung malalaking istasyon ng television at radyo sa buong mundo na kontrolado ng gobyerno. Matino, kasi mukha ng Pangulo, mukha ng gobyerno ang nakasalalay kapag matino ang istasyon ng Office of the President. Dito sa Pilipinas, mga kaibigan, sa 3 taong ko na dyan ho sa PTV, alam pagbabago. Pabulok ng pabulok yung opisina. Kaya nga ito na nga, tumutulo. Nung isang araw, binahapa, kaya walang ilaw yung isang studio. Marami po, pati mga empleyado dyan. Alam ba niyo dyan sa Channel 4? May empleyado, 12,000, 15,000 ang sweldo. 15 years, 10 years. Tumanda na dyan sa Channel 4, ganun ang sweldo. Kawawa ang mga tao dyan. Yung mga sasakyan dyan sa Channel 4, hindi na ho pinatatakbo kasi hindi nakarehistro. Wala daw pera. Yung kailangan ng mga make-up artist dyan na pag-make-up sa mga guest at saka kung ano-ano kailangan, pag humingi ng pera, wala daw silang pera ang gobyerno. Wala daw pera yung management, yung PTV. Lahat ng kailangan, pati upuan, lahat-lahat. Isipin na yung, saka nakita ng newsroom, opisina, walang aircon, pag umulan, tumutulo. Yan mo yung totoong problema. Hindi po ito paninira, pagsasabi ng totoo. Ang layunin kaya ko sinasabi ng totoo ay para mabago, para ayusin nila. Lalo na ngayon panahon ng deliberation ng budget, pwede yan. Hindi ito paninira. Pero ang dating kay Secretary Gomez na tinawagan po ako kanina. At yan ang sinasabi niya. Dahil doon sa ginawa ko, in-expose ko yung mga nangyayari sa PCO, ang ginanti niya, ipinatigil yung program. Di ba? Ano? Pero hindi po ako nanghihinayang. Ang akin dito, sinabi ko yung totoo, ang ganti nila, ipatigil yung programa, gusto nila akong sakalin, edi aalis ako. Iniwanan ko na. Hindi na po ako babalik dyan. Ayaw kong magbulag-bulagan, ayaw kong magbingi-bingihan. Gusto ko bilang mamamahayag. Ako po ay 38 years nang nasa broadcast industry. Gusto ko'y malayang pamamahayag. Hindi yung tayo pagbabawalan dahil in-expose natin ang katiwalian.
pagbabawalan ang programa ko at ang ginagawa ko dahil gusto kong pagtakpan, hindi ho pwedeng mangyari yun. Yun ho ang naramdaman ko nang ako'y kausap sa telepono. Tinawagan ako nito si Gomez. Yun ho ang kanyang ginawa. Binastos pa niya yung guest ko. Meron akong guest. Alam niyo kung sinong guest ko? Dapat si Joseph, Presidential Communication, Undersecretary Claire Castro, nandun na sa studio. At si General Roy Trinidad. Nandun na yung dalawang matataas na opisyalis ng gobyerno, ng military, at ng PCO mismo, Office of the President. Pinigil niya yung programa. Kahit na yung kanyang Joseph, na alam nating napakagaling at masipag na si Castro, Joseph Castro ang aking guest, at saka si General Trinidad ng Philippine Navy, hindi po pinayagan ni Gomez. Maladiktador itong si Gomez. Dictatorship, leadership ang kanyang ginawa. In-expose ko yung katiwalian sa halip na kanyang suportahan para linisin ang kanyang departamento. Ang ginawa niya, pinagbawalan ako, sinakal ako. Pati yung aking mga guest na tao niya yan. Yosek yan, under niya yan. At saka yung General Trinidad ng Navy, hindi man lang niya pinayagan. Ganyan po ang galaw. Pero, in fairness kay Pangulong Marcos at kay First Lady sa mag-asawa, mabait po yung mag-asawa. Alam kong walang alam si Pangulong Marcos at si First Lady dyan sa ginawa ni Gomez sa pagpapatigil ng Mike Abe Live sa television. So, ako naman, iiwanan ko na yan. Kahit anong mangyari, hindi na ako babalik dyan. Dahil yung pagsupil niya, pagpapatigil ng aking programa, sabi niya, temporary lang, kung ano mang gusto niya. Yun na yun. Prinsipyo na ho ang labanan dito. Yung aking pagsasabi ng totoo, ang kapalit ay ipatigil yung programa ko, hindi ko pinagsisisihan. Hindi ko kailanman pagsisisihan ang ginawa kong pag-expose ng katiwalian sa PTV, yung under ng PCO ni Secretary Gomez. Yan po ay totoo. Magpunta kayo doon sa station. Yung mga bata nagpupunta sa studio, ay ibang eskwelahan nagbibisita ko dyan, nakikita nila yun. Ang kisame, mga nakangiti, babagsak na. Hindi na kulay puti, kulay brown o kaya kulay itim. Anong ibig? Pag ang kisame kulay brown at itim, ibig sabihin yan, lumot o kaya may tubig yan, basa yan. Tingnan yung mga kwarto dyan. Yung opisina lang ng general manager ang malamig. Maraming opisina dyan, walang aircon, ilang buwan na. Napakarami pag inisa-isa ko. Nag-uumpisa pa lang ako. Pero dahil nga po, mabubuko na. Kaya pinatigil yung aking program. So kayo na po ang bahala. Wala akong personal na galit, issue lang ito. Pero ito yung inyong tandaan. Hindi ko po iiwan si Pangulong Marcos. Tutulungan ko pa rin siya. Kung ano ang kanyang krusada at programa sa kanyang administrasyon, tutulungan. At yun naman ang dahilan kung bakit ko in-expose ang katiwalian sa PCO. Bilang tulong sa Pangulo, magsumbong sa Pangulo. Ang gagawin kong pagsusumbong ay sa radyo at telebisyon at sa mamamayang Pilipino na may-ari ng pera. Yung pera nila hindi ginagamit. Nasaan ang pera ng taong bayan? Bakit bulok ang PTV? Bakit ganyan may tulo ang PTV? Bakit ang daming problema, pati mga empleyado tumatanda na mga kontraktual sa halagang 15,000 pesos? Paano mabubuhay ang pamilya ng mga yan? Kaya yung po mga nangihinayang dahil gusto lang mapakinggan, salamat po, pero dito lang po kayo makinig sa aking mga vlog. Mananatili po ang Mike Abe Opinions channel at MA Pinoy TV sa Facebook and YouTube channel. Dito hindi po tayo titigil ng pagsuporta kay Pangulong Marcos at pag-expose ng katiwalian sa mga tao ni Pangulong Marcos. Actually, marami pa po. Marami pang departamento ang mayroong korupsyon. Marami pang opisina ng gobyerno na mayroong kalokohan. Pero gusto kong tulungan ng Pangulong isumbong sa kanya ang mga nangyayari. Pero tayo po ipinagtakpan. Dapat magpasalamat pa si Gomez dahil sinasabi ko yung problema mula sa kanyang opisina na under niya ang PCO at tuloy-tuloy yan sa ibang mga opisina. Dahil yan ang gusto ng Pangulo at malaman ng taong bayan. Pero pinutol na po niya. So ala diktador ang galaw. Ganon po ang kanilang ginagawa. So, ayan po ang ibig sabihin. Kaya mula Monday, ngayon po ay Friday. So, mula Monday, hindi na po niyo makikita dyan
Marami nakikiusap doon ng mga empleyado. Marami lahat doon nakikiusap, bumalik ko gano'n. Paano tayo babalik ng ganyan? Ano? Hindi ako pwedeng bumalik sa television na yan, government station, para ako ay magtakip ng katotohanan, magsinungaling sa bayan. Hindi ko gagawin yan. Kahit walang pera, kahit anong mangyari, hindi ko kayang gawin pagtakpan ng kanilang kalokohan, ng kanilang kabagalan, ang kanilang korupsyon. Tutulungan ko si Pangulong Marcos i-expose ang katiwalian ng kanyang gobyerno dahil gusto niyang linisin. Kaya nga merong isumbong sa Pangulo sa flood control project. At marami pa ho na pwedeng mangyari. Yan po yan. Hindi ho pera ang pinag-uusapan dito, prinsipyo. Hindi ho ang pinag-uusapan dito ay may kailangan ako, wala akong kailangan sa kanila. From day one naman, voluntary akong tumutulong kay Presidente at sa gobyerno. Pero itong pag-volunteer kong ito, hinaharang ng kanyang tao. Hinaharang nitong si Secretary Gomez. So, para may alam kayo, walang ibang pumigil dun sa programa ko kung hindi ito si Acting Secretary Dave Gomez ng Presidential Communication Office. Okay? So, huwag kayong mag-alala at nakarelax lang po ako. Nagsasabi ng totoo. Masarap ang feeling pag sinabi mo ang totoo. Masarap ang pakiramdam pagka hindi mo pinagtatakpan ang kanilang kalokohan. Masarap matulog, masarap kumain, masarap ang feeling. So, kahit nawala ako dyan at ayaw ko na bumalik dyan, dito muna tayo. Pero salamat po, may mga kanila na may nag-text na sa akin. May nag-o-offer na naman. Doon na daw ako sa kanila. Marami yung ganyan. Ilang nakapilang yan. Nung nandun pa lang ako, marami na tumatawag sa akin. Pero hindi ko muna papansinin yan. Pero ganun pa man, salamat doon sa mga nag-o-offer na sumama na ako sa kanila. Doon ako mag-broadcast. Doon ako broadcast pa rin. Sa media pa rin. Pero sabi ko, huwag muna. Dito muna ako. So ayan po ang totoo. Kung ano man po ang mga lalabas na mga issue tungkol sa akin, alam ko marami rin babanat sa akin, maraming negative, marami hong fake news, pero ito yung totoo. Pinigilan nila ako sa aking mga expose, kaya umayaw na ako, iniwanan ko na sila, at hindi ko na sila babalikan. Pero si Pangulong Marcos, tutulungan ko yan hanggang sa matapos ang kanyang termino. Voluntary. Voluntary, tutulong ako sa kanya. Salamat po, paki-like, paki-share, subscribe and follow sa Mike Abe Opinions.